Sa Toronto, nagsagawa ng seminar ang Konsulado ng Pilipinas para sa pagtatapos ng taunang kampanya para tugunan ang karahasan laban sa mga kababaihan. Pagkakataon daw ito para mabigyang impormasyon ang mga kababaihan sa komunidad tungkol sa mga suporta at programang malalapitan sakaling maging biktima ng karahasan. May report si Paula Saraza. According to 2022 data, 1 in 5 women have experienced physical, emotional, or sexual violence from their husband or partner. Isang seminar ang isinagawa sa Toronto nitong Martes para sa pagtatapos ng End Violence Against Women 18-Day campaign. This campaign supports the goal of protecting the human rights of women and girls by upholding the Philippines' commitment to address all forms of gender-based violence. Nakipagtulungan ng konsulado sa ilang mga profesional at organisasyon sa probinsya para maihatid ang wastong impormasyon kung paano makakatulong ang komunidad sa mga posibleng biktima ng karahasan at pang-aabuso. We have this seminar to learn more about the VOW situation dito sa Toronto and to see what kind of support programs are available to those who may be affected. Tinatayang mahigit na sa 1 milyon ang populasyon ng mga Pilipino sa Canada at hindi raw imposible na ang mga Pinay immigrants, overseas Filipino workers at international students ay maging biktima ng pang-aabuso sa sariling mga tahanan at sa trabaho. Kaya naman nararapat lamang na mas bigyang kaalaman ng komunidad sa mga suporta at resources na maaaring makatulong sa ganitong mga sitwasyon. Marami rin namang mga agencies na tumutulong sa mga Pilipino dito, sa Toronto lalo na. Meron tayong Kababayan Multicultural Center. All they have to do is para bang tawagan si Shane o di ka i-email yung KMC. At saka meron din tayong Strides Toronto na nagbibigay ng mga free and confidential na psychotherapy para sa mga kababaihan. Nakita ang paglala ng krisis sa domestic at gender-based violence noong kasagsagan ng pandemya, pero hindi lahat ng kaso na ire-report sa mga otoridad. Ayon sa mga eksperto, bukod sa pagsulong ng awareness, malawak na pag-intindi ang kailangan para matulungan ang mga kababaihan na biktima ng anumang klase ng karahasan. Vulnerable yung mga kababaihan kasi minsan gusto nila na alagaan yung kanilang mga pamilya, alagaan ang kanilang mga relasyon at dahil sa hindi nila naiintindihan at nalalaman kung ano ba yung mga patterns ng abuse at saka abusers. Pero pagka pinag-aralan na nila at nalaman na nila, na natututo silang ipaglaban sarili nila at talagang iwanan din ang relasyon. Paula Saraza, Omni News, Toronto.